dito, makakausap po natin ang hepe ng pulisya ng Marikina Police, si Police Senior Superintendent Lorenzo Olantay Jr. Sir, magandang hapon po. Good afternoon, Ma'am Susan. Okay. Sir, kumusta na ho yung resulta ng inyong ginawang investigasyon dito sa nangyaring aksidente? Yung driver po ay na-inquest na po namin kanina sa Prosecutor's Office ng Marikina at may kaso po siya ngayon na reckless imprudence resulting in homicide, damage to property, and physical injuries po. Okay. Ano yung sinasabi? Dahil nawalan daw po ng control. So, ibig sabihin, may preno pero nawalan ng control. Ano daw yung dahilan at nawalan siya ng control? Apparently, mayroon daw hong vehicle, isa ring truck na nag-cut sa kanya. Okay. So, he applied the brakes and then nagkaroon ng sa pag-avoid niya dun sa truck na nag-cut sa kanya, allegedly, nabangga niya po itong scaffoldings dito sa may post number 47 ng LRT. Nabanggit po ba niya kung ano yung plaka, ano yung yari nung sasakyan na sinasabi? Hindi po niya nabanggit, ma'am. Okay. Sir, dito sa lugar na to, may mga CCTV ba makakatulong doon sa gagawin niyo pang investigasyon? Palagay ko itong sa MMDA, meron po silang nakalagay po rito na CCTV. Pero kahit na titingnan po natin, kahit na wala pong CCTV, ang dapat i-apply dito ng mga motorist ay due care and diligence. Kasi po, highway po to, maraming sasakyan ang nagbabagtas dito sa Marcos Highway, dapat to maging maingat parati po. Okay. Lalo na't mayroong ongoing construction. So, sa pagkakaalam niya, pag madaling araw, dahil kanina nangyari yung aksidente, alas 3, meron ba talagang tendency na yung mga sasakyan dito magmatulin? Meron pong tendency, ma'am. Kasi po, by that time, minsan madalang ng sasakyan. So, may tendency po talaga sa mga drivers na matuli ng kanila pagdodrive. Oo. Tapos sir, yung nung sabi niyo na inquest na yung driver, siya ho ay makakapag-bail. Pwede ho siya mag-bail, ma'am. Kasi po, reckless imprudence po yun. Opo. Yung sagatang security guard na nadamay ho dito, kumusta na ho lagay niya ngayon sa ospital? Nakaratay pa rin po siya sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center po, dito sa Marikina. At medyo seryoso po yung kanyang tama sa paa. Okay. Opo. So, pero ano naman po siya? Hindi naman po siya medyo nalalagay sa alanganin, hindi naman po. As of kanina po, hindi pa naman po. Yung paa lang po niya medyo alanganin po. Okay. Sir, nagkaroon ba kayo na pakikipag-ugnayan dito sa LRT management? Kumusta ho yung poste na nabangga nitong dump truck? Yes, ma'am. Ano ho ang sabi sa inyo? Ang sa structural naman, kasi yung taga-engineering po namin ang nandito kanina, ng Marikina Engineering Office, sila pong nandito po kanina at sila tumulong sa pagtanggal doon sa scaffoldings, kasama po yung ating Marikina Emergency 161 para tanggalin po naman yung biktima, no? At yung struktura naman po ng poste ay hindi na-compromise, yung lang po mga scaffoldings na nabangga po. Kaya po tinanggal na? Opo, ma'am. Sir, ito hindi naman first time na may aksidente rito. Ano ang paalala natin sa ating mga motoristang dumaraan dito sa kahabaan ng Marcos Highway? Ma'am, dapat po parating maging maingat sa pagmamaneho, huwag magmamadali, lalo po pag madilim, gabi or madaling araw dahil hindi po natin alam kung ano yung darating na sakuna sa atin. Opo, maging extraordinary diligent ang mga drivers dapat po. Okay, maraming salamat sir. Wala pong alaman, Si Police Senior Superintendent Lorenzo Olantay Jr. Siya po ang hepe ng pulisya ng Marikina Police. Salamat sir. Magandang hapon po.